Isang bagong simula para sa Diocese of Cubao. Pagkatapos ng 21 taon, oordenahan ang pangalawa nilang obispo, si Elias Ayuban Jr. Papalitan niya si Honesto Ongtioco na nagretiro na sa edad na 76. Bandang alas 8 ng umaga ngayong Martes, December 3, sa isang civic reception, opisyal na tinatanggap ng lungsod ng Quezon ang bagong obispo. On behalf of the people of Quezon City, I extend my heartfelt congratulations to His Excellency, the Most Reverend Elias Ayuban Jr. We shall now witness the handing of the key to the city to the new bishop. I am so honored, but at the same time humbled by the giving of the key. I don't know what it exactly means. Baka pwede na pumasok doon sa City Hall at pagkakape with the key. Pwede. Pagkatapos itong civic reception, papasok na tayo sa Immaculate Conception Cathedral para sa mismong ordination, kung saan ang pare ay magiging obispo ng simbahang Katolika. Nandito na tayo sa loob ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao. Pambihira ang masasaksihan natin dahil kailan ba tayo nakapanood ng ordination ng isang obispo? Madalas tumatagal 2-3 oras ang seremonyang ito. Kaya habang naghihintay, kukwentuhan ko lang kayo ng konti ha. Itong Diocese of Cubao, hindi lang Cubao ang sakop nito ha, kundi ang southern part ng Quezon City. Nabuo itong Diocese of Cubao noong 2003 matapos itong ihiwalay mula sa Archdiocese of Manila sa ilalim ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Binubuo ito ngayon ng 1.4 million na mga Katoliko na ngayon sabik na magkaroon ng bagong obispo. Si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang namuno sa ordinasyon ni Ayuban. Kasama ang dose-dosenang obispo at daan-daang pare, madre at laiko. Pati na ang pamilya ng bagong obispo na lumaki sa Luay, Bohol. Ang buong pagdiriwang hitik sa simbolismo, nanumpa ng katapatan si Ayuban sa Diyos at simbahan. Habang nakadapa, ipinagdasal siya ng sambayanan. Lord, have mercy. Pinutungan siya ng kamay, una ni Cardinal Advincula at pagkatapos ni Bishop Honesto Ongtioco na pinapalitan niya. Nagsalitan din ng pagpuputong ng kamay ang mga obispo mula sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Binuhusan siya ng banal na langis, simbolo ng pakikiisa sa pagkapari ni Kristo. Receive the gospel. At binigyan ng mga simbolo ng pagiging obispo. Sa wakas, naupo siya sa ginintuang katedra, ang upuan ng obispo sa loob ng katedral, simbolo ng pagiging pastol at guro. Sa pagtatapos ng 4 na oras na seremonya, ibinahagi ni Ayuban ang naramdaman niyang kaba nang hirangin siyang obispo ng Santo Papa. When our beloved Apostolic Nuncio informed me that the Holy Father has appointed me to be a bishop, I was troubled. Maybe that is the usual feeling before a calling so sublime. And when you realize your share of imperfections, lowliness, and unworthiness, the shoes I wear are too big for me,
but I am comforted by the thought that the mercy of God supplants what is lacking in me. I will not compete with the Lord. Malaki ang impluensya ng Bishop of Cubao. Hindi lang sa Quezon City, pero sa buong Pilipinas. Nakaabang ang lahat sa bagong pastol ng simbahan. Ako po si Pater Luis Maquel.